Hi, my name is John Rojas. Nagbabalak ba kayo na magpagawa ng bahay or magpapa-renovate? Ito ang suggestion lang naman. Kung yun ang gusto nyong gawin, ay lalagyan nyo ng maliit na provision for a walk-in closet. Yan. So, sa episode na to, ay itutour kita doon sa ginawa namin na maliit na walk-in closet. But before that, ayan, ito muna. Ano muna tayo, 360. So, ito yung bedroom namin. Ayan. Ayan, ayan, may nakahiga. So, ito yung bedroom. Ayan. Ayan. Ayan, so 360 na yan. Ayan, ito yung bedroom. So, siyempre, dyan kami natutulog kasi bedroom. Pero hindi kasi yun yung hindi kasi yun yung ipapakita natin. So sa nasabi ko na, mas maganda, lagyan ninyo ng provision for walk-in closet. Kasi, ang walk-in closet ay siya, kahit nasa room kayo, pero may space pa rin kayo for privacy at saka order. Yeah, order. So dito tayo. So ito yung entrance ng walk-in closet. Bali hindi na namin pinalagyan ng door kasi maliit kasi siya, no? So very parang suffocating na kung close pa siya. Pero anyway, ito siya. Yan. So yan yung maliit na walk-in closet. Lagyan natin ng konting ilaw. Yan. So, technical description. Ang walk-in closet na to ay may laking 7.5 feet by 6.5. So, talagang maliit lang siya. Imagine niyo yung 7.5 by 6.5. Ayan, wala nga isang plyboard, no? 8 yung isang plyboard na full length. Ayan, at saka ang tangkad niya ay medyo high ceiling nito ay 10 feet. Yan. 10 feet siya. Ito na nga. So, itong walk-in closet na to ay ginawan ko ng cabinets. Yes, ginawan ko ng cabinets. Ako mismo ang gumawa. So, ito yung latest. Ayan, papakita muna natin yung latest na ginawa ko na cabinet. By the way, pagkapasok mo dito, ito yung entrance ng ng comfort room. Toilet, bath, yan, comfort room. Close lang natin kasi ayaw natin ikakita yan for now. So ito yung bago kong gawa na cabinets. Ayan. Ito. So, papakita ko to lahat para baka pwede kayong ma-inspire. Ayan. Gawin ng ganitong type na pag-organize ng room ninyo. So, ito yung cabinet. Ayan, na bago. Amoy bago pa talaga siya. So, paano ba to? Ayan, diretso na lang tayo. So, ito yung bago. May siya, dresser. Ito yung dresser niya. Bigyan natin ng ilaw. Ayan. So, yan yung dresser niya. Sa itaas ng dresser, may mga flip na cabinets. Ayan. 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 At saka ito yung pinaka sa ayan. Open na natin. Yan yung pinakamalaki. Kasya ang dalawang malita. Yan, kasya. Maleta. Paano ba? Ayun. So, ayan. So, dito sa kabila naman, ito yung ito yung mga drawers. So, ito yung lalagyan ng aking mga damit. Ayan. Sa itaas ng drawer, may open siya para easy access doon sa mga madalas mong ginagamit na mga anik-anik. Ayan, easy access. Ayan, lagyan natin ng ilaw. Ayan. So, kabit. Ayan. Uy, may laman na.
Tsaka ito. So, ang daming daming cabinets. Ang hirap punuin. So, may papaglagyan ka doon sa mga gamit mo na kailangan mo lang siyang i-fold. So, dito, pagka kailangan mo siyang i-fold, dito mo siya ilagay. So, yan yung bago. Ito yung dati na gawa ko. So, ito yung full size. Sa kabilang side, ito yun, no? So, dito tayo mag-start. Ito yung parang open type. Open type. So, open yan kasi dito mo ilalagay. Halimbawa, pagka galing ka ng labas, tapos may yung gamit mo na, yung clothes mo na suot, gusto mo pa siyang gamitin ulit, pwede mo siya lagay dito. Kaya may open yan siya para hindi mangamoy. Naka-divide din siya, ito naka-divide ng dalawa. Sa ilalim na part ay lalagyan ng mga labahin. labahin. Ayan. So, ito ditong side, ito yung mga malalaki na cabinets. Ano to? 6.5 feet ang taas. Tapos, medyo malapad, 2 feet ang lapad nito. Ayan. So, ito yun. Ayan. Yan yung full size. So, lahat ng mga damit na kailangan mong ihang, dito lalagay. Tsaka mga bags. Mga bags. Yung mga LV, yung mga lumang bag. so, dito mo lagay. Tapos may may tatlong full length mirror. Yan, full length. Alam niyo ba kung ano ang size ng full length? So, 6 feet ito ng mga mirror ang tangkad niya. Ang lapad nito ay 16. Yan, 16 inches. Ayan, full length mirror. Tatlo yan. So, kung ayaw mo naman makita ang sarili mo, dito ka sa tabi. May isang walang mirror dito. Yan. Yan, dito ka. Para kang mugshot. Ayan. So, doon sa itaas, yun yung lalagyan ng mga malalaking storage yan para, limbawa ito yung lalagyan ng mga beddings. Yan, malaki yan. Malaki yan. Yan, ayan, malaki. So, dito naman, yung kabila, lalagyan ng extra na mga pillows. Ayan, mga towels. Ayan, ito pa, may malaki pa siyang storage dito. Lagyan ng mga bags, traveling bags. Yan, dyan nilagay. Ayan, so, dito, ito yung ito lang yung sa akin. Ayan, ito lang yung sa akin. Yung buong room na to, ito lang yung sa akin. Ayan. So, hanggang doon. So, ganito yung nagustuhan ko siya na concept na may walk-in closet. Kasi, pagka, limbawa, yung partner mo ay natutulog or gustong, or para hindi mo siya ma-disturbo, dito ka. Pwede ka dito. Limbawa, gusto mo magbasa. Ayan, dito ka sa dresser. Or gusto mo mag-ayos. Ayan, dito ka. Ayan. So, nilagyan namin ng maliit na fan. Para, it's fun in the Philippines. Saka may mga ilaw. Di pa to kompleto yung accessories. Kasi balak namin, lagyan siya ng yung sensor ng mga lights para pagpasok mo, bang. Yan, mag-iilaw kaagad siya. Yan, for now, mga manual lang muna. So yun yung gawa ko na mga cabinet sa walk-in closet. So, baka may mga curious, tatanong, magkano namang ginastos dyan? Yan. Ito ay free labor. Free of charge yung labor kasi ako lang talagang gumawa. This is my first time to do parang full walk-in closet project. Eksperimento. Pero mukhang nagawa ko naman siya ng maayos. Ang gastos nito ay nasa siguro kulang-kulang ng mga 16, 17,000 lahat. Kasi sa daming materials na kailangan, ayan, marami talaga mga plyboard. Mga plyboard lang gamit ko nito. Tapos yung finish ko, sa labas sa cover ng door ng mga cabinets ay natural finish lang. Varnish, natural varnish. Siyempre may process din yun para
lalabas yung magandang grains ng yung plywood. Yan. Tapos sa loob ng mga cabinets ay naka white paint. Pero yung primer niyan ay para talaga long lasting epoxy. Yan. So, lighting, ito yung pinaka masakit sa mata na ilaw ito. Pag gusto mong maliwanag talaga, ito ay on mo yan. Yan. Pero pagka gusto mo na yung hindi masakit sa mata, yan, ganito. Ganyan lang siya doon sa Cove light. So, yun lang. This ends our tour. Hindi naman siya tour talaga. So, yun lang. Pagka balak nyo na magpagawa ng ganito, mag-renovate ng bahay, mas okay talaga siya na lagyan nyo ng ganitong provision para ma-organize at saka may space talaga yung halimbawa kung magbibihis ka, hindi ka doon sa bedroom, hindi ka nakaka-istorbo doon sa natutulog. So this is John Rojas and you are watching Wonders World Vlog. Bye-bye!